Magandang hapon sa inyong lahat. Muli ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Human Rights Promotion. Kaakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, at kabayan ng kaliwanagan ni Banal Santa Maria, mula sa isyong ating nakalap, pagbabantay sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao, ay hinggil sa issue ng impeachment complaints against President Marcos. Ang ating Pangulong Marcos ay ipinapa-impeach ng ilang mambabatas at mga nag-file ng impeachment sa kanya. Nag-file ng impeachment ang Makabayan Bloc at iba't ibang kaakibat nilang mga alyansa nila at sina Representative Defensor. Kaakibat naman si former Governor Chavit Singson. Yan, etc. So nag-file sa Secretary General ng Kongreso ang Makabayan Bloc. Kasi kaakibat yun, sina Representative Defensor. So, para magkaibang araw ata yun. So ngayon ay subalit hindi pa ito na-accept pa ng Kongreso dahil wala doon si Secretary Grapil. So nagbigay na lamang sila ng kopya. Nag-file din sina Representative Defensor at Chavit Singson. So yun yung ating tinungayang issue, yung naisip pa impeach ng mga mambabatas, ilang mga citizens na against kay Pangulong Marcos na gusto nila ma-impeach si Pangulong Marcos regarding doon sa blood control mess, no, na dinadawit siya na siya ay kakibat sa pagkulimbat ng pera ng taong bayan. So ang impeachment complaint na ito ay pangalawang pagsampa na ng kaso sa Kongreso. So yun na unang file ay abogado ang nag-file, sina Atty. De Jesus. Subalit ayon kina Representative Defensor, tila scam itong unang na-file na impeachment ni Atty. De Jesus. So, medyo mayroong patutsada itong kampo ni na Defensor. Yung unang file ay mukhang scam daw yata para may kinalaman si Pangulong Marcos doon. So ngayon, ang Human Rights Promotions ay maring sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas na hustisya, karapatang pantao. As isyong ito ng impeachment complaint against President Marcos ay ang boses natin dito ay hindi tayo sa ngayon. Dito na ipa-impeach si Pangulong Marcos, kundi dapat ay makipagtulungan ng sambayanang Pilipino sa Pangulo upang mariporma at matigil na yung korupsyon. So sa ating pagtingin, aside ng Human Rights Advocacy Promotion, siguro hindi dapat nating ipa-impeach si Pangulong Marcos. Unang-una ay yung panahon masyado na maiksiyan. Pangalawa ay hindi tayo dapat nagbibigay ng jump to conclusion agad para sa kanya na yan. At lalo na wala ka lang makongkretong basihan. Pangatlo ay dapat tayo ay makipagtulungan sa kanya para yung korupsyon at yung pagrereforma ng pamahalaan ay mangyari upang sa gayon ay yung korupsyon ma-resolve. Kagaya ng ginagawa na ngayon na pag-investigate ng ICI, ng Senado at ng Ombudsman para ma-resolve. So yung mga ibang mga sangkot ay pinakukulong na. Doon na sila ngayon sa Quezon City, Iba. Ano pa nga ang tawag dito wala walang kinikilingan. So walang VIP at yung iba pang laon ng pinakukulong ata nila. So ngayon nung bago pa lang magpasko. So kaya dapat ay makipagtulungan na lamang ang lipunang Pilipino para mapanagot yung mga sangkot, madisiplina sila doon sa kulong para maiwasan yung korupsyon at magbigay babala din yan doon sa mga korap para hindi na sila mangurap na
Ayan, makulong sila habang buhay or how many years para madisiplina sila. So, ganoon na dapat na pakipagtulungan at talagang totohanin ng Pangulong Marcos yan para makita yung kanyang dedikasyon na linisin sa korupsyon yung hanay ng gobyerno at mapanagot yung mga korap. At yun talagang mga dapat mapanagot ay mapanagot. Malaki man, maliit man tao, sinong sangkot. Basta maging makatotohanan for the fair justice, karapatang pantao, at makadiyos na pag-implement ng kanilang mga tungkulin. So, ilang taon na lang, mga eleksyon na sa 2028. So, kung kahit hindi na ito dapat pang gawin, hindi makabubuti ito sa ating bansa sa iba't ibang side o anggulo na isinasagawang ito. At kung ang mga impeachment complete na ito ay may proseso, so may 1-year rule ito na kapag nakapag-file na ay 1 taon bago muling makapag-file at umaksyon dito ang Kongreso. Ito ang mga bagong na-file ng Makabayang Black at ilang mga tao ay hindi rin ito ma-actionan ng Kongreso sa ating pagtingin doon sa 1-year rule. So kung nauna na yung Atty. De Jesus, so yan muna ang poprosesuhin ng Kongreso bago sa susunod na taon pa yung pinay ng Makabayang Black at saka nung ina Chavit Singson at saka nina Congress Representative Defensor. So next year pa maaari yung ma-actionan yung kanilang reklamo. Kumbaga maaga na nag-file siya pero sa tingin natin ay maaaring kung pagsasamahin yung kanilang mga pinail para ma-actionan yun, siguro hindi, di ba? Kaya kailangan mayroong may naunang mapile, dapat nagsama-sama na lang muna sila ron. Pero mukhang di yata mapag-iisa yan, so maaaring yung kanilang file kapag tinanggap, next year na ang aksyonan nun. So yun ang ngayon. So ngayon, maaaring aksyonan ngayon yung kay Jesus, Atty. De Jesus. Maaaring yung gugulong ang kaso ngayong taong ito. Eh kung matabla ng ng Kongreso at walang sapat na ebidensya, next year yung sa Makabayang Black. Ngayon, kung ang Makabayang Black hindi rin kompleto ang ebidensya, hindi rin gugulong yung kaso. At ang problema, maliit na yung oras. Kasi 1 taon kalahati na lang next year, election na. So, wala, di ba? So, magkakaroon lamang ng mga papugian, yung mga diyan para sa susunod na eleksyon, di ba? Para matipusin ng Pangulo at ipa-impeach. Di ba? Sa mga ganun, kagaya nangyari kay Bibi Sara nitong nakaraan, nagpapapogi yung ibang mga gusto magpa-impeach sa kanya. So, yun. Kaya siguro, para sa atin ay hindi tayo sangayon sa ngayon, siyempre, karapatan ng ating taong bayan, ng mga supporter nito, mga Makabayang Black or representative defensor at iba't iba ng Jesus na manawagan para sa impeachment. So ngayon ay nasa sa inyong mga kamay na kayo ay kung susuporta, pero may proseso tayo, sundin natin yan para umiral yung patas ng hustisya. Yun naman natin dapat na gawin. Magpairal tayo ng patas ng hustisya hinggil doon sa mga tingin natin ay tiwaling na mamahala sa gobyerno, kagaya nga tingin natin kay Pangulong Marcos. Pero para sa atin, yung taong bayan, hinihikayat ko sa gabay ng Panginoon Diyos na makipagtulungan tayo kay Pangulong Marcos, pagbigyan natin siya na malinis yung korupsyon, reformahin yung pagpapatupad ng budgeting ng ating NEP para ng GAA para walang korupsyon. So yun ang ating gawin hanggang sa mga susunod pa na mga manunungkulan. At sa darating na eleksyon, iboto natin yung karapat-dapat kasi yun ang nangyayari sa atin. Boboto ka, tapos sa pagdating ng 3 taon ng mga ganon, gusto mo nang i-impeach o gusto mo nang binabati dahil nga sa tingin mo hindi na karapat-dapat yung mamuno. Diba? Within 6 years. Ganun palagi na nangyayari. So kaya siguro, tas pahirapan tayo ganun. Kapag nakapamili tayo sa tingin natin ay gagawa na ng kabalbalan. So yun. Naghihirap hindi po na Pilipino from choosing that namumuno. Diba? Sa tingin nyo, marami yung halimbawa, yung nakaraang administrasyon ngayon, yung nakaraan, hindi naman sa korupsyon ng problema, kundi overpower ng pamamahala. Ito namang isa,
korupsyon. Diba? Tapos yan. So ngayon ay magluklok tayo ng maayos sa susunod na eleksyon. Yun ang dapat natin gawin. So ngayon, ang mga bagay na yung mga bagay na makatulungan yung bayaya na makatulungan Diyos mula sa Panginoong Kristo ay gabayan ng pamahalang ito na makamamahala na maayos. Yan, sana gabayan ng ating magandang Panginoon Diyos, Panginoong Kristo ng katarungan itong ating pamahalaan o maging accountable ito, mamahala ito na maayos para makinabang ng taong bayan. So sana, dalangin natin yan. Ang Panginoon Diyos gumawa ng iba't ibang mga gabay, pag-iimala mula doon sa iba yung paggabay ng simbahan para magabayan sa makatotohanan at accountable na pamamahala yung ating pamahalaan. Sama-sama tayong mga nananampalataya at tayong mga bayan. Ang taong bayan na hinihikayat din natin na bilang nananampalataya na magkaisa tayo muna sa Kristiyano Katoliko na gabayan natin yung ating pamamahala. Yes, yung mga namamahala, mga Kristiyano din naman siguro yung iba dyan. So kayo mamahala ng matisuguran kayo sa Panginoon. So iwasan niyo yung temptasyon ng korupsyon o anumang pang-abuso in the government. So kaya siguro tayo ay hindi natin kaya yan yung ating boses dito sa Human Rights Promotions para magkaroon tayo ng mabuting pamahalaan, magkaroon tayo ng patas ng sticker. In the other hand, sa paningin ng ating mga kababayan, nasa sa wasto sila. So, gawin nila ang kanilang mga karapatan. So, ngayon ay muli maliwanagan ng ating Banal na Santa Maria, ang bansa, mula pamahalaan, mga Pilipino, yung pamahalaan, mamahala ng mabuti. Tugunin yung karapatang pantao, patas na hustisya. Iwasin yung korupsyon, pang-abuso, opresyon, ang paninikil ng taong bayan, paglabag sa karapatang pantao. At yung mamamayan naman, iwasan yung paglabag sa batas. Paglaban doon sa pamahalaan. Bagkus, suportahan yung pagpapairal ng karapatang pantao, patas na hustisya, mabuting pamahalaan. Sa gayon, makapamumuhay tayo ng mapayapa, maunlad, at makikinabang tayo sa mabuting pamahalaan na ganyan. At makakapanampalataya tayo ng lumos sa ating manala Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo. At iba-iba natin mga paniniwala ang may magaan at mapayapang pamumuhay. So muli, magandang hapon sa inyo lahat. Sana nakapagsaboses naman ang Human Rights Promotion sa ligong hinggil sa isyong ito o karapatang matao mula din sa isyong ito ng impeachment complaint laban sa ating Panginoon. Muli, magandang hapon sa inyo lahat at God bless you.